Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak ng tanong with evidence. Sa mga bashers dyan, share kayo ng blessing. Merry Christmas everyone! Ito ito ang chika natin ngayon. Naku mga testigo o di umanay biktima na idikiba. Bumahag ang buntot? Hala, bakit bumahag ang buntot? At eto pa, ICC judges, pinipilit litisin si PRRD para may trabaho. Uy, ano ba naman yan? Nakakajiya. Nakakajiya naman ang mga ginagawa niyo para magbukhang efficient, effective, and the same time, meron kayong ginawa, lilitisin nyo si PRRD para may trabaho, may pera kayo. Uy, nakakaya. Tingnan nyo, ang ginawa nyo, ginarma agad kayo. Frozen assets. Uy, tapos, ang mga visa nyo, lagapak, tak, kanselado. Damay pa ang familia nyo. At eto bagong news ito kabibig. Mga biktima daw di umano ng ejiki-ejiki, tinutulan ang hiling ng kampo ni PRRD na humingi sila ng impormasyon sa mga posibleng testigo sa kaniyang ICC case. Humingi lang ba? Kilalanin, 'di ba? Alamin kung totoo man ito or hindi. Naku, parang tinutulan. Tinutulan ng prosecutor. Wag, ayaw namin ng ganyan. It's so unfair, 'di ba? Parang si PRRD nakipaglabanan sa mga ghost war victims, ghost AJK victims. Ano ba naman to? Gaguhan na ba ito kabibig? I-share ko sa inyo, makasabi niyo yung gawa-gawa. Kabibig ba mahilig talaga magagawa ng chismis? Hindi ako mahilig gumawa ng chismis. Nagko-komento lang ako, mag-share para sa inyo. Eto kabibig, eto, yan. Yan. Drug war victims. Tinutulan ang hiling ng kampo ni PRRD sa impormasyon ng mga posibleng testigo sa kaniyang ICC case. Kita nyo na Basahin natin. Tinutulan ng drug war victims ang hilingan ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa impormasyon ng kailang participants na maaaring tawagin bilang testigo ng prosekusyon sa kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Ito ang nakasaad sa isinapubliko ng ICC na 8 pahinang public redacted document na may petsang Disyembre 19 na nilagaan ni Office of the Public Counsel for Victim President Counsel Paulina Masida na nagsisibing legal representative ng umano'y mga biktima sa kaso laban sa dating Pangulo. Ikinatwira ni Masida na ang pagsang-ayon sa kahilingan ng kampo Duterte ay magkukompromeso sa kaligtasan at kapakanan ng mga biktima na paglabag niya ng kanyang provision sa Rome Statute, kung saan ang impormasyon hinihingi ng depensa ay maaaring magresulta sa pagbubunyag ng impormasyon hinggil sa pagkakakilanlan ng mga biktima na sa kabilang Group A na isa sa 3 grupo ng mga biktima na nag-apply ng makibahagi sa kaso. Matatandaan sa request ng lead defense counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman noong September 2, hiniling niya sa pre-trial chamber 1 na ipaalam kung mayroong aplikanting sa biktima sa group 1 ang konektado sa mga nabanggit sa isang section ng Article 15 communication ni ICC Prosecutor Karim Khan na na-dismiss muna sa kaso ng dating Pangulo. Oo nga naman, di ba? Baka itong sino man ang dismiss. Iginiit ni Kaufman na ang investigasyong isinigawa sa ilalim ni Khan ay kontaminado dahil sa magkasalungat na obligasyon ni Khan kabilang ang nakalipas na pangkatawan niya ng dating mga kliyente niya na umano yung mga biktima ng drug war ni Pang Duterte. Yan mga bibig. So, si Kaufman, gusto lang niya fair. Fair lang. Kasi yung ipinasinta ng mga biktima ni Kaufman, Karim Khan, mga kontaminado na yon. It means hindi sinalang. It means pwedeng kontaminado in a sense, pwedeng bayaran, pwedeng mali ang
kuha ng impormasyon, pwedeng ginagawang drama lang, mga ganun mga kabibig ba? 'Di ba? So, ang mga tao ngayon ay talagang hinihintay kung ano ang maging tugon ng pre-trial chamber 1 tungkol sa hiling ni Kaufman na kung posible ay malaman din nila kung sino itong mga testigo na ito. Baka itong mga testigo na ito ay mga gawa-gawa lang or tawag dito na alam na natin ang mga estilo nila, di ba? Ito naman ang sabi ni Attorney Harry Roque hinggil sa mga issue ng ICC. Naku, sa Attorney Harry Roque, knowing him, maraming may alam din dyan. Sabi ni Attorney Harry Roque, kabibig, ICC nagpupumilit na litisin si PRRD dahil takot mawala ng trabaho. Woo! Binigyang diin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi na umano nasunod ng International Criminal Court ICC ang tunay na batayan ng jurisdiksyon ng hukuman. Ayon kay Roque, bilang dating bahagi ng ICC, ikinalulungkot niya ang mga nangyayari sa korte kung saan nagpupumilit umano itong maglitis ng isang bansa sa kabila ng kawalan ng jurisdiksyon, lalo na kung hindi miyembro ang nasabing bansa at walang otoridad ang ICC na maglitis dito. 'Di ba? Ito yung sinasabi ni President Trump. No. ICC, isasanction ko kayo kasi hindi naman kami miyembro. Tapos kayo lilitisin nyo kami dito. Ano ba? Wala ba kaming own justice system dito sa US? Tapos kayo, proud na itong si Trump, baka crimes against humanity later on, mga ganyan. Kaya ang ginawa ni Trump, i-sanction ko kayong lahat. I-sanction ko yung mga ICC judges. I-frozen ko yung mga asset nila. Yun ang nakikita ni Trump na posibleng mangyayari sa kanya after ma-end ang kanyang termino. Makapag-end ang termino ni Trump, ito na naman ang ICC, gagawa ng kaso si Trump at ipapakulong, kagaya nangyari kay Pangulong Duterte. So ngayon, ang ginawa ni Trump na parang hindi siya maging si Pangulong Duterte kung ano ang nangyari kay Pangulong Duterte, ay agad-agad sinanction niya ang mga ICC judges at prosecutors. Inunahan na ni Trump. And we don't know later on baka ano pa ang plano ni Trump. So yun din ang nakikita ni Harry Roque na walang karapatan ng ICC na magliti sa isang bansa na nawala na ang jurisdiction nito at hindi miyembro, 'di ba? Inahalimbawa niya ang kaso natin Pangulong Duterte na kung saan matagal nang kumalas ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC ngunit inisyuhan pa rin umano ng warrant of arrest. Di ba kabibig? Balita nga na ngayong araw na to, si Bato, isi-serve na ang warrant of arrest. Di ba? Dagdag pa ni Roque ang kasalukuyang sitwasyon ng ICC kung saan nahaharap umano sa sanction ang ilang judges at prosecutors nito ay dapat isisi sa mismong korte dahil kinalimutan umano nito na ang jurisdiksyon ng hukuman ay nakasalalay sa pahintulot at pagkilala ng mga bansa sa otoridad ng ICC. Di ba kabibig? Yun ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Sabi ni Bronze Tracy, kurakot din yung ICC tumatanggap ng lagay. Ano sila ngayon? Hindi na makagalaw pati pamilya nila dahil kasanksyon ng USA. Hindi trabaho ng ICC ang paglitis ng tao na wala silang jurisdiction. Napilitan lang sila na tanggapin si PRRD kasi may cash na involved dyan. At sinakyan din ng mga NPA ang issues. Sa pamagitan ng ni Conte at tagapatanggol ng NPA. Uy, ano ba kayo? Hindi naman ganun ang trabaho ni Conte. Kayo kung anong mga sinasabi nyo. Di ba? Ay, bayad po ng Pinas Attorney o boss ang perang bayan. ICC, Crocodile Court. Mali kasi ang binayan ni BBM sa mga tiwaling mga hulong. Binayan ng Pilipinas ang mga ay nako, yun ang mga komento ng ating mga netizen. So, hindi naman natin sila matawag dito masisisi kung gano'n ang kailang komento. It's because baka yun ang kailang nakikita, yun ang kailang nararamdaman, yung ang kailang nababasa, di ba? So, sana malinis ng ICC ang pangalan nila kasi ngayon parang ang baho na eh. Parang umaalingasaw na
ang mga sikretong tinatago nila. Naku, baka later on, I think meron pang mga additional sanctions, no? Pinasanctions ni Donald Trump. Ito pa kabibigay, share ko sa inyo. May ano pa si Kaufman, reaction pa yung kabig. May nabasa ako, ito kabibigyan. Wait for a while. Ito. Giit ni Kaufman, Digong has short-term memory. Kasi ang chika ngayon is, si Digong daw, according sa independent nga mga na check up kay Digong is can stand on trial. Yun ang kanilang conclusion. According sa independent medical nag-check up kay Digong. Sabi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niang, while frail and elderly, Mr. Duterte nevertheless possesses the necessary capacities to meaningfully exercise his procedural and fair trial rights. So, yun sabi. Kasi nagbase sila sa medical records. Ngunit, itong si Attorney Nicolas Kaufman, sabi niya, he may hear evidence in court, but he will have forgotten it by the time he needs to compare it against other evidence. He is thus incapable of following a trial. 80 years old. Oo naman, tama si Kaufman. Kung pupunta si Digong, mabasahan na kanyang kaso, natural, alam niya, may kaso ako, ganito, ganyan. Until now ngayon, si Digong hindi pa alam kung ano ang kaso niya. Bakit nakadetain ako dito? Yun ang sabi niya. Bakit ako nakadetain dito? Ano bang kasalanan ko? Ano bang kaso ko? Hindi pa alam ni Digong. Kaya sabi ni Kaufman, with that, si Digong parang may short-term memory. Kasi kung si Digong sabihin ng witness, or ito ang nangyari sa akin, yung araw na ito, ganyan. Tapos hindi alam ni Digong, nakalimutan ni Digong, parang unfair naman yata na because according to the independent medical check-up nga, kung sino man mga doktor na yan, si Digong ay pwede siyang ang tawag dito, pwede na siyang basahan ng kanyang mga kaso. Tapos kung tanongin si Digong, hindi siya makasagot, hindi niya alam ano isasagot, tama si Kaufman na dapat fair tayo, humanitarian tayo, di ba? He may hear evidence in court, but he will have forgotten it by the time he needs to compare it against other evidence. He is thus incapable of following the trial, which is true. Kaya nga, parang tama sa Attorney Harry Roque. Talagang nagpupumilit ang ICC na litisin si BRRD dahil takot mawalan sila ng trabaho. Yun ang pakiramdam ko, kabibig. Ano sa palagay ng kabibig? For me, yun Hindi naman ibig sabihin kung makonvict na si Pangulong Duterte, mawawala na lahat ng mga sanctions nila ni Trump. Baka, with that, mas marami pa silang masasanction. Kasi si Putin, galit na sa ICC. Si Trump, galit na. Yung ibang bansa, nag-withdraw na. So, sino na lang ang mga bansang nasa ICC? Mostly yung mga third world countries, yung madaling mauto, yung madaling mapaniwala. Di ba, kabibig? Ewan ko, kabibig. Basta for me, sana maging fair ang ICC. Pero sabi nila, ano na yan? Done deal na yan. No? Sabi nga ni Boying Rimulya, ang ICC na ang may jurisdiction kay Digong. Kasi, isinurrender natin si Digong sa ICC. So hindi natin siya pwedeng bawiin. Galing kay, Ombudsman Rimulya yan, yung interview ni Corina. Wala tayong magagawa kay Digong. Nandun na siya sa ICC. Hindi na natin siya pwedeng bawiin. So, it means, talagang plano nila na paalisin si Digong sa Pilipinas at ilagay sa ICC, lilitisin sa ICC, ipakulong sa ICC, hahabaan ng panahon na mag-standby si Digong doon. Kasi kung nandito si Digong sa Pilipinas, si Digong ang tanging makapagpababagsak sa kanila. Yun ang nakikita nila Diba? Yun lang kabibig ng ating libag-libag for today. Ano sa palagay nyo? Ang mga testigo nung parang bumahag ang buntot. Well, malalaman natin yan, kabibig, kung magkaroon talaga ng trial, kung sino mga witness ang ipaharap-harap nila. Alam ng mga Pilipino. Kung ang Pilipino pa, marunong mag-research, alamin kung sino yung mga witness na yan. Malalaman natin sa katotohanan. Di ba?
Lang kami big, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Basta feel ko lang takot lang ang prosecutor kasi baka malaman ng pre-trial na itong mga witness na ito ay may mga tinatago din ba? O we don't know, di ba? Yun lang kami big. Bye everyone. See you next time. We don't know.